po, mga kababayan. So ito ang ating pag-uusapan patungkol dito sa Armed Forces of the Philippines, mga kababayan. Ano nga bang meron dito sa Armed Forces of the Philippines? Naku po, mga kababayan. Sa Armed Forces of the Philippines, nagsalita na po sila kasi nadawit po kasi sila, mga kababayan, sa naturang katiwalian. Dinamay sila at take note, mga kababayan, ginamit sila. Oo. Ginamit sila para, nako mga kababayan, Diyos mio marimar. Ito po mga kababayan ha, ipaparinig ko sa inyo, tanggalin ko lang muna yung, tanggalin ko lang muna yung ating mic. No, dinawit po ang Armed Forces of the Philippines sa katiwalian. Oo. So ito po ha, ilapit ko lang yung mic, idikit ko lang po dito sa ating tablet para marinig nyo po ng ayos. No? Ito po, buksan ko na po. Wait lang ha, mga kababayan. Bakit ayaw niyang wala palang volume. Sa ilalim ni Vice President Sara Duterte, tungkol ito. Isang DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million pesos na ginastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Naku. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Luistro matapos linawin ng Philippine Army na sariling pondo ng AFP ang ginamit sa naturang aktibidad. For the 8 YLS that were conducted, you use the fund of the Philippine Army. For our participants, we use the Philippine Army. For the students, they use the local government unit funds, Mr. Chair. Ayon kay Luistro, malinaw na walang ginamit na pera ang Philippine Army mula sa DepEd. Ang problema pa, hindi raw alam ng mga opisyal ng Philippine Army na gagamitin ng DepEd ang kanilang certification sa ibang bagay. Were you aware that this will be used to justify the 15 million payment of rewards by the DepEd? We are By the not, DepEd? ma'am. Can we hear from Colonel Panopio? Mr. Chairman. Were you aware? We are not aware, Your Honor. You were not aware? Colonel Boransing, Thank you, Mr. Chair. We were not aware, Mr. Chair. So, narinig nyo po at ito basahin ko, sabi ni Liam Giksua. Youth Leadership Conference, project ng Armed Forces of the Philippines. Kinuha o ninakaw nila ang resibo, sila ang nag-reimburse. Oo nga po, Sir or Ma'am Liam. Kasi alam nyo sa totoo lang, eto na nga, nagsalita na nga ang Armed Forces of the Philippines na sa totoo lang, wala po silang natanggap na pondo mula sa DepEd. Ngunit nagkaroon po ng resibo ang DepEd or confidential fund ng DepEd na nabigay daw nila sa Armed Forces of the Philippines dito sa sinasabing Youth Leadership Conference or isang training ng AFA o pinalabas na ginamit ng confidential fund ng DepEd sa ilalim ni Sara Duterte. So ngayon, mga kababayan, gumamit ng pekeng resibo. Gumawa ng pekeng resibo. Ano to, rekto? Oy, yung mga taga-rekto dyan ha. Kaya pala, gumamit ng pekeng resibo at sinabi, at ito pa, meron daw mga trabahante or worker ang DepEd na nagsiyasat at nanghihingi ng impormasyon kung magkano ang nagastos at yun ang nilagay sa resibo. Nanghingi lang sila ng certification mula sa AFP at ipino-present nila sa COA na yun daw pera na yun ay ginastos sa Armed Forces of the Philippines dito sa training sa Youth Leadership Conference. Ang problema, nagulat ngayon itong Armed Forces of the Philippines kung saan nangyari at
paano nagkaroon na nabigyan sila ng pondo ng DepEd? Wala naman daw silang natanggap. Naku po, mga kababayan, isa na naman ito sa malaking problema. Mga kababayan, yung mga DDS dyan, ano naman ang sasabihin ninyo dito? Nagsisinungaling si Bronner? Nagsisinungaling ang Armed Forces of the Philippines? Kaya pala, nung tawag ng tawag si Digong at si Sara, kayong mga kasundaluhan, hahayaan nyo ba na meron tayong presidenteng adik? Kasi ang gusto ni Digong, magrevolusyon. Ang gusto ni Digong, magkudita. Kung ako naman Armed Forces of the Philippines, paano kita kakampihan? Paano kita tutulungan at magkaroon ng kudita at revolusyon? Kami mismo, dinawit ninyo sa pagnanakaw ninyo dyan sa confidential fund. Di ba? Nako po, mga kababayan, Sir Joseph Bucal, and kay Florita Giroy, and kay Ma'am Ninita Umali, Ma'am Imelda Castro, ayan, and kay Sir Jerisel Puno. Mga DDS, ano na naman to? Paano hindi madadamay? Doon sundalo, ibinibag yung maleta ng pera dahil nga di Abril wala ng kaso. Ano? Hindi ko maintindihan masyado. Grabe talaga, baliw na. Walang hiya, kapal ang mukha. Ang galing talaga. Basta pangungulimbat. AFP pa talaga. Kaya nga, mambilin dilingon. Nadawit. Ulitin ko ha. Pakinggan ninyo kasi baka hindi nyo masyadong narinig. Ang confidential funds ng DepEd sa ilalim ni VP Sara Duterte ang isang Youth Leadership Summit ng AFP. Yan ay matapos linawin ng Philippine Army na wala sila nakuhang pondo mula sa DepEd. Kinuwestiyon sa pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability ang ilang dokumentong ipinasa ng Department of Education sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. Tungkol ito sa pinaggamitan ng kanilang confidential funds noong 2023. Nako. Lumalabas kasi na ang dokumento na isinumite ng DepEd sa Commission on Audit ay certification na hiningi lang sa Philippine Army. Partikular ang higit 15 million peso. Hiningi lang sa Philippine Army ang certification. Para may mailagay doon. Kumbaga, parang, halimbawa ako, trabahante ako sa barangay. Ngayon, halimbawa ako, sekretary ako ng barangay, magbigay ako ng 3 kilo at 3 sakong bigas, worth 6,000. Sabihin natin, tag 2,000 per sako. 3 sakong bigas. Ngayon, para i-refund yun ng barangay sa akin, ang gagawin ko, isulat ko doon, 7,000. Pero wala akong bigas binigay. Nagpa-picture lang ako doon sa mga binibigyan ko, kunwari, pero hindi pala galing sa barangay yon. Ang tawag doon, pina-refund ko. Ang ginawa naman ng DepEd, ni-reimburse. Di ba? Na gawa ng sariling kemerot-keme. Di ba? Ganyan. Ngayon, sabihin ninyo, 15 million Youth Summit, sabi ni Ma'am Litriez. Biruin ninyo mga kababayan, 15 million Youth Summit. Anong ginagamit doon ng mga youth? Nag-yut. Kami nga dati, sumali ako sa mga conference sa mga youth. Hindi naman kami gumagastos ng 15 million. Pinakamalaki, 100,000 na yan. Take note, 5 days pa yan, ha? May hotel na yan. Naka-catering pa kami niyan. Ang EFA ang gumasto sa project na yan. Pero pinalabas nila, project nila at sila ang nag-reimburse. Saan papunta ang 15 million? Binulsa na. Di ba? Sabi ni Ma'am Marites Musni, kapal talaga ng Sara na yan. Tapos pag nagsalita sa publiko, akala mo kung sinong mabait. Kung mabait ang mga Duterte, sana kunin na sila ni Lord. Ay, putang ina, ma'am. Ito sa totoo lang. Minsan, ito si Pusit, may sinasabi naman siyang totoo. Yun nga lang, kapag problema niya ang nasilip, kapag problema niya ang nabisto, ang gagawin niya, ibibisto niya rin yung iba. Nang dadamay siya. Ako naman, minsan, may mga sinasabi naman ito si Pusit na totoo. Ito gusto ko lang isingit dito mga kababayan. Tanungin ko lang kayo. Sa Leyte ba maraming magician? Tanungin ko kayo mga kababayan, paki-comment. Sa bandang Leyte ba maraming magician? Comment nga po, mga albularyo, mga mangkukulam, mangbabarang, sorcerer. Comment po kung sa Leyte may ganyan. Sa bandang Leyte, totoo po ba? May mga magician dyan.
Oh, paki-comment bago ko ipagpatuloy. Kung wala akong makitang comment, hindi ako magpatuloy. Tanong ko lang, may magician ba sa Leyte? May mga mangkukulam, mambabarang, manggagamot. Marami ba dyan sa Leyte? Salamangka, sabi ni Ma'am Reyes Margie. Aswang, marami, sabi ni Ma'am Jana Calunya. Kaya pala si Insan, binagic ang customs. 1 billion na wala eh. Di ba? Kaya pala sa Leyte maraming magician. Di ba? Kaya pala sa Leyte maraming mangkukulam, manggagamot, di ba? Mga sorcerer. Kaya pala si Insan minagic ang customs, 1 billion na wala. Abangan. Huwag niyong intayin mga kababayan na si Maharlika pa maglabas niyan. Ako na mismo, pinangunahan ko na kayo. Huwag kayong magalit sa akin. Antayin ninyo si Maharlika maglabas niyan. Marami pala talagang magician sa Leyte. Mga mangkukulam, mangbabarang. Kasi si Insan, minagic ang customs, 1 billion na wala. 1 billion. Kaya nga sabi ni Pusit, kung ako, hindi kami magnakaw ng billion. Sila nga, billion eh. Kaya, ako nagsabi na ako sa inyo, abangan ninyo yan. Mga kababayan, abangan ninyo yan. Si Insan, malapit nang mapuno si Junior. Di ba? Ako nagsabi sa inyo, hindi ako magsasabi ng ganito para sirain yung reputasyon ko, sirain ko yung pangalan ko. Abangan ninyo sa mga kapwa ko vlogger, baka masilip din nila yan at sila din mismo magsabi. Ang Leyte maraming magician, kaya yung customs, minagic ni Pinsan, nawala ang 1 billion. Nasilip na ni Junior yan. Kaya nga pala si Manang si Mangga, galit na galit. Nagets nyo na ako, mga kababayan. Abangan ninyo. Lalo na yung mga kababayan natin dito sa Pilipinas, sa mga Bombay, ang laki ng na-magic ni Insan dyan. Ang laki ng na-magic ni Insan. Yung mga Bombay na pupunta sa Pilipinas at dito nanirahan, nagpa 5-6, ang laki ng nakikil ni Pinsan dyan sa mga Bombay. Huwag niyong kalimutan, lalabas kay Maharlika yan, maniwala kay sa akin. Ako, ayaw ko naman maglabas dito kasi maraming nagagalit. Sasabihin agad, kinukontra mo na ba? Ginaganon mo na ba? Tapos meron pa nagtanong sa akin kanina, Ken, kakamping ka na ba? Ang sagot ko, wala namang kulay-kulay sa katiwalian eh. Nagsabi lang ako ng totoo. Walang loyalista, walang kakamping. Kapag nasa katiwalian ka, walang kulay yan. Kaya, tuloy natin mga kababayan. Nastos ng Armed Forces of the Philippines para sa Youth Leadership Summit o YLS. Kumbaga, tila nang hingi lang umano ng resibo sa ibang ahensya ang DepEd para ma-justify ang gastos sa kanilang confidential funds. Yan ang pinalutang ni Batangas 2nd District Representative Jinky Jinky. Namekos-mekos ni Insan yung mga Bombay. Di ba? Namekos-mekos ni Insan yung mga Bombay. Actually, di ko alam mo na content na yata ni Maharlika yan. Sabi ko sa inyo eh. Kaya si Mangga galit na galit yan kay Insan eh. Kasi malaki yung katiwalian ni Insan, hindi na mabilang-bilang. Sabi ko sa inyo mga kababayan, hindi ko sirain ang pangalan ko. Hindi ko sirain ang reputasyon ko. Hindi Minikos-mikos ni Insan yung mga Bombay. Pati ang costume, minagic ni Insan. Galit si Junior. Maniwala kay sa akin. Ako na mismo nagsabi. So yun lang mga kababayan. Hindi ko na masyadong habaan. Dito tayo. Sa sunod, ma-OMG talaga tayo dito, mga kababayan. Ma-OMG talaga tayo. Sunod. Dito tayo. Sa ating sunod na pag-uusapan, topic ay itong San Juan. Basta ako, hindi ako naniwala kay Maharlika. Pero ako, ma'am, maniwala ka sa akin, ma'am. Hindi kayo maniwala kay Maharlika, pero maniwala kay sa akin. Bakit? Ako na to eh. Ako na to nagsalita. Never naman ako nagsabi dito hindi naging totoo. May narinig nga ako chismis noon. Kung nangyari naman. Kaya, basta ang chismis, huwag niyong paniwalaan. Anong nararamdaman ni Kokoy?
Yan, yun na. Kung anong ginawa kasi ng tatay, ganun talaga ang gagawin ng anak.